Doktor, bilis. Bilis, inatake sa puso si Nina. Tulungan mo siya. Ihanda para sa operasyon. Bibilhan kita ng paborito mong hawthorn cake. Kailangan kang gumaling. Bilis, bilis. Sir, tumigil ka na. Nina, Nina. Pagkabangkarote ng pamilya ko, nagpakamatay ang mga magulang ko. Ipinadala ako sa pamilya Scare. Doon kami lumaki ng 2 lalaki. Mahal ako ng lahat. Minsan naisip ko, na isa sa kanila ang magiging asawa ko. Pero sa kasamaang palad, panaginip lang iyon. Huwag mong isiping makaiiwas ka sa responsibilidad sa pamamagitan ng pagpapanggap na may sakit. Jans, napakaganda ng napanaginipan ko. Napanaginipan kong 3 taon na ang nakalipas. Naatake ako sa puso at natrapik. Ikaw ang nagbuhat sa akin papunta sa ospital. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Nina, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Malungkot na malungkot ngayon si Mina. Mahina na ang katawan niya. At ngayon, halos wala na siyang makain. At ikaw, Jonas, binilhan mo ako ng paborito kong hawthorn cake. Kaya magpapakabait ako. Anong lakas ng loob mong banggitin yon? Kalimutan mo na. Nina, ngayon kailangan mong humingi ng tawad kay Mina. Humingi ng tawad sa kanya? Bakit? Dahil nasaktan mo siya. Nasaktan? Para saan? Sa birthday party ko, nag-propose ka. Sa anak ng isang yaya. Kailangan kong uminom hanggang sa magdugo ang suka ko. Para lang mapasaya siya. Eh ano naman? Hindi ka naman mamamatay dyan. Ilang taon mo nang binubuli si Mina. Kumpara sa kanya, lahat ng sakit na ito at karamdaman ay wala sa'yo. Nina, ang pamilya niya tulad pribilehiyo. ng sayo. Pero mas mabait siya kaysa sayo. Tapat siya sa ating dalawa. At ikaw ang iniintindi mo lang ay ang pera namin. Hindi. Nagsisinungaling ka pa rin. Pumunta ka sa pamilya namin para sa pera. Nagpakalapit ka sa amin para sa pera at mabait ka. Sa amin dahil sa pera rin. Nina, wala sa amin ang magpapakasal sa'yo. Gabi na. Dapat na tayong umalis. Matatakot si Mina kung wala tayo doon. Nina, walang sino man ang magmamahal sa isang babaeng tulad mo. Ang isang kaibigan sa pagkabata ay talagang walang laban sa isang tao. Biglang dumating. Nina, ang sarap ng kama mo. Nina, ang outfit na ito ay regalo ni Jans, di ba? Bagay ba sa akin? Sa hinaharap, lahat ng ito ay magiging akin. Nina, tingnan mo ang Instagram ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng salita, ang mga walang kwentang matatandang babae lang, ang nangangailangan ng intriga. Walang magmamahal sa'yo. Pagod na talaga ako. Ayaw ko nang maghintay pa. Hello, Nina, Embra Luen, nagdesisyon na ako. Handa na akong pakasalan ang apo mo. Ang young master ng pamilyang Luen. Nina, talaga. Ayos, ang tagal ko nang naghihintay, sa wakas, na pumayag kang pakasalan siya. Oh, sandali lang. Ayaw mo bang pakasalan ang isa sa 2 magkapatid ng pamilyang Sher? Nag-book na ako ng flight papuntang Jinx City. Nina, huwag kang umiyak, ayos lang. Mas magaling ang apo ko kaysa sa kanilang 2 na pinagsama. Lilinisin ko ang kwarto mo at magre-redesign. Inaantay ka na namin. CJ, Pasensya na, Nina, nagdidilig ako ng halaman. Kaya hindi kita nakita. Ang aking mga liryo ng lambak. ito ang mga liryo ng lambak na inalagaan ko ng ilang taon. Anong ginawa mo sa kanila? Eh ano naman? Anong magagawa mo? Sa bandang huli, ang sayo ay magiging akin din. Ang mga liryo ng lambak na ito, kahit gusto kong magtanim ng bulaklak, gamit ang abo ng mga magulang mo, susuportahan nila ako. Pasensya na, Nina, hindi ko sinasadya.
huwag mo akong sasaktan. Anong gusto mo? Ayos ka lang ba? Pasensya na, Nina. Talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na bangguin ang iyong liryo ng lambak. Nina, mahilig si Mina sa rosas. Pinayagan ko. Pagod na kami. Sa kakatingin sa mga bulaklak mo. Lahat ng liryo ng lambak dito ay paborito mo. Kami ni Jonas ay pupunuin ang buong hardin ng mga liryo ng lambak. Ako na ang magmi-makeup sa'yo. Tigilan mo yan. Umuulan. Anong problema? Heto, linisin mo ito. Ang kapal ng mukha mo. Na inaapi mo ulit si Mina, humingi ka ng tawad kay Mina ngayon din. Kung ayaw mong humingi ng tawad. Lumayas ka. Nina, ang bill lang ito ay regalo para sa'yo, na espesyal naming inihanda, ni Jans at ako. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo, at kami ang magiging pamilya mo. Huwag mong kalimutan, si Mina ang hindi mapapalitang hostess, ngayon at sa hinaharap. Nauunawaan, young master. Hindi mo narinig, di ba? Humingi ka ng tawad, o lumayas ka kagad. Gusto kong makita kung saan ka pa pupunta, bukod sa pamilyang Sher. Nina, tiningnan ko ang horoscope mo. At sa loob ng 3 araw ay magandang araw para sa kasal mo. Nina, dapat kang bumalik at magpakasal. Sino ang tumawag sa'yo? Sino? Karamihan ay mga artista na inuupa para makuha ang atensyon natin. Nina, bakit lagi mong ginagawa yan? Nagbabago na ako. Jans, kalimutan mo na. Mas mabuti pang ibalik mo ang mga gamit ni Nina. Ako lang ang anak ng yaya. Ni hindi nga ako karapat-dapat na tumira sa kwarto ni Nina. Kalimutan mo na. Ikaw, kinuha mo ang mga gamit ko. Sabihin mo, gusto mo ba ang mga damit mo? Nina, tignan mo. Ikaw ang pinakamagandang prinsesa. Dapat maganda ka araw-araw. Kung si Nina ang prinsesa, ako naman ang kabalyero at laging magpoprotekta sa prinsesa. Heto, Nina. Nina, parasito kang, hindi na aalis sa pamilya Scare. Wala kang karapatan na magalit. Ito ang mga parusa. Jans, kalimutan mo na. Huwag mong sirain ang taon-taong pagkakaibigan. Dahil sa akin. Nina, napakabait mo talaga. Ang dami-dami na niyang ginawa sa'yo, at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Nina, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Nina, mula ngayon, lilipat ka sa kwarto ng yaya. Si Mina ang magiging responsable sa lahat ng negosyo ng kumpanya. Ikaw ngayon ay magtatrabaho sa logistics department. Kapag nagbago ka na, pwede kang bumalik. Salamat, Ginoong Scare. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ako'y aalis na. Aalis. Jans, narinig mo ba yon? Ang parusa mo ay eksaktong ang gusto niya. Desidido kang manatili dito. Hindi na ako pwedeng manatili. Sa bahay na ito, wala nang puwang. Para sa akin sa pamilyang ito. Sige, sige. Ay naku, Lumayo ka sa akin. palalampasin ko ito ngayon. Pero dapat alam mo ang lugar mo, umalis ka. Tama na. Ano ang ibig mong sabihin? Jonas, Jans. Hindi pa tayo nagkakaroon ng litrato ng buong grupo. Kailan natin ito gagawin? Pasensya ka na, Nina. Hindi ko sinasadya yun.
Hindi ka galit sa akin, di ba? Jans. Jonas. Pinalaya kita. At ang sarili ko rin. Nina, Nina, Ano ang gusto mo? Nagsusunog ako ng basura. Nina, lahat ng mayroon ka ngayon ay pag-aari ng pamilyang Sher. Wala kang karapatan na sunugin ito. Babayaran ko ang utang ko sa iyo. Babayaran. Sa pamamagitan ng ano, ikaw ay binabayaran ng Sher Group. Sa pamamagitan ng ano, Hindi namin kailangan yan. Pigilan mo ang pang-aabuso kay Mina. umalis ka. Hoy, Jans, Jonas. Tara na sa ating secret base, at manood ng mga bituin. Dinala mo siya sa secret base natin? Ano naman ngayon? Ito ang walang hanggang langit na puno ng bituin na espesyal kong ginawa para sa'yo. Nagustuhan mo ba? At ako rin. Ako ang nag-decorate ng lahat ng yan ng mano-mano. Ang mamahal naman ng mga to. Wala yon. Nina, tingnan mo ang buwan. Nina, napag-usapan na natin ang lahat. Ikaw ang aming Diyosa ng buwan. Tandaan mo, ito ay iyong langit na puno ng bituin. Pag-ibig para lang sa'yo. Hindi ba't langit na puno ng bituin ko ito? Pag-ibig para lang sa akin. Si Mina. Nag-usisa lang. Tumingin lang kami. E para naman yan sa mga taong makakakita, at kahit sino pwedeng makakita. Ayos lang. May bagong rosas ka na. At matagal mo nang nakalimutan ang malungkot na buwan. Pero mula ngayon, hindi na ako magiging malungkot na buwan. Ayaw ko rin sa inyong dalawa. Nina, bakit ka malungkot? Dahil ba sa akin? Umalis ka. Nina, nagalit ba ako sa'yo? Huwag kang magalit. Huwag kang umalis. Jans, tulong. Tulong, tulong. Mina, ayos ka lang ba? Nina, pasensya na, kasalanan ko. Ako ang nagpagalit sa'yo. Pwede mo akong saktan. Hindi kita ipagkakagalit. Huwag kang magpakalayo, Nina. Kung wala ang pamilyang Sher, wala ka pa ring makakain. Bakit hindi ka nagpapasalamat? Ayos ka lang ba? Kanina lang. Hindi ko sinasadya. Ngayon, quits na tayo. Magising ka sa katotohanan. Humingi ka ng tawad kay Nina. Hindi pwede. Wala akong ginawang mali. Ikaw, Kalimutan mo na. Kasalanan ko. Masyado akong nagpadala sa emosyon. Huwag mo nang isipin. Bibilhan kita ng mango cake. Huwag nang maulit ito. Huwag mo nang bulihin si Mina. Mango cake. gusto mo ba, Nina? Anong nangyari, Nina? Anong pinakain mo sa kanya? Allergic si Nina sa mangga. Hindi mo ba alam yon? Paano kung matrigger ang atake sa puso niya? Kaya mo bang panagutan yon? Nina, pasensya na. Walang dapat mangyari sa'yo. Ayos lang ako. Yan pa nga, nakalimutan mo na. Nag-iinarte na naman siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Sa isang relasyon, ang
Taong hindi minamahal. Ang tagalabas. Jans. Jonas. Sa loob ng 3 araw ako. Ang isang dayuhan ay mawawala na ng tuluyan. Ang galing mo talaga. Kakagaling mo lang sa ospital, tapos ginawa mo ito sa sarili mo. Hindi mo ba alam kung anong kalagayan ng katawan mo? Ha? Gusto mo bang isugal ang buhay mo? Aksidente lang ito. Hindi na maulit. Susulatan kita ng Race 8. Huwag mong kalimutang uminom ng gamot sa tamang oras. Salamat, Doc. Nina, pinadalhan kita ng ilang disenyo ng wedding dress. Tingnan natin kung ano ang gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, si Simon ang nag-customize nito para sa'yo. Si Simon pala ang pangalan niya. Hindi pa kami nagkikita. Hindi ko inakala na nagpaplano na siya ng kasal. Lola, magpapaalam muna ako kay Imreth Miller. Mag-uumpisa na akong pumili pagbalik ko. Salamat. Pamayat ka na naman. Kasalanan ko lahat ito. Hindi kita naalagaan ng maayos. Rough scare. Para mo akong anak na pinalaki sa lahat ng mga taong ito. Alam ko yan. Ito ang kaunting ipon ko. Hindi naman kalakihan. Nagkakalayo na tayo. Narinig ko ang tungkol sa kasal mo sa pamilya Lewis. Lagi kong inaasam na maging manugang kita. Ngayon, mukhang hindi karapat-dapat sa'yo. Ang dalawang walang kwentang yun. Rough scare. Madalas na akong dadalaw sa'yo. Paulem. Hinihiling ko ang lahat ng kaligayahan sa mundo para sa'yo. Ang 30 milyong dolyares na ito ay dote ko para sa'yo. Wala lang talaga akong oras para dumalo sa kasal mo. Anong kasalan? Anong kasal? Ma, anong kasal? Si Nina. Siya. Si Nina. Ano na namang pinag-usapan ninyo ng nanay ko? Sabihin mo. Ma, huwag kang makinig sa sinasabi niya. Nag-propose kami kay Nina para matupad ang isa sa mga pangarap niya. Ikaw. Nina, hindi ko sinasadya na agawin sila Jans at Jonas sa'yo. Galit ka ba sa akin? Tumahimik ka, may karapatan ka bang magsalita dito? Ma. Kahit mahirap ang pamilya ni Mina, mabuti ang kanyang puso. Hindi siya papayag sa proposal, dahil lang sa pera ng pamilyang Scare. Nag-propose kami sa kanya. Para matupad ang isa sa mga pangarap niya. Mabuting puso, si Nina. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Ako. Hindi ko pa nakita kayong ganoon kabulag. Ma, mabait at maganda ang ugali ni Mina. Huwag kang magpaprovoke sa kanya. Ma, Lumabas kayo, hindi ko kayo, pinagbuntis, mga anak ng puta, lumabas kayo kasama, ng putang iyan. Mrs. Sure. Lumabas kayo. Tara na. mag-ingat ka sa susunod. Nina. Ingat ka, kapag dumating ka sa Gin City. Tandaan mong tawagan ako, kapag may oras ka. CJ. Nina, sabi ko sa'yo dapat mas maging maingat ka sa hinaharap. Nina, bakit palagi mo akong pinapahirapan? Dinungisan mo rin ako kay Mrs. Sure. Gusto mo ba akong patayin? Tumayo ka. Humihingi ka ng tawad kay Mina. Humingi ng tawad? Hindi ako mali. Hindi ka mali? Huwag mong kalimutan, Nina, ito ang nangyayari kapag inaapi mo si Mina. Hindi tulad ni Jans, hindi ko, palaging magpapadala sa'yo.
Mabuti. Umalis ka. Quits na tayo. 20 taon ng kabutihan at pagmamahal ay tapos na ngayon. Masakit pa ba? Buti na lang, may dumaang nagdala sa'yo rito. Hindi naman malala ang pilay sa bukong-bukong mo, pero kailangan mong magpahinga ng maayos. Sige, salamat. Espesyal ka talaga. Pagkatapos lang ng isang araw, nasugatan ka na naman. Hindi naman mangyayari yon. Salamat, doktor. Huwag mong kalimutan ngayon, huwag kang tumakbo, at magpahinga kang mabuti. Nina, okay na ba ang paa mo? Noong malaman kong nasa ospital ka, dinalaw kita. Allergic ako sa pollen ng lili. Ilayo mo yan agad. Ako mismo ang pumitas ng mga lili na ito. Hindi mo ba gusto ang mga ito? Nina, sinasayang mo lang ang kabutihang loob. Ni hindi mo nga na-appreciate ang magagandang lili na ito. Tingnan mo. Nakalimutan ko na allergic ka sa pollen ng lili. Sa malalang kaso, maaari pang mauwi sa kamatayan dahil sa atake sa puso. Mahina. Bakit hindi ka namatay? Isang babaeng tulad mo. Gusto pang pakasalan sina Jans at Jonas. Mangarap ka. Akin silang lahat. Akin. Kung gusto mong mabuhay, dapat kang lumuhad sa akin. Ano yang inay? Nina, anong ginagawa mo? Nina, anong ginagawa mo? Nina. Jans. Ganoon ba ako ka nakakainis? Gusto ko lang dalawin si Nina at magdala ng bulaklak. Hindi ko alam na ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mali kong nagawa. Umalis ka. Teka, ayos ka lang ba? Nina, kailangan mo bang bulihin si Mina? Dumalaw siya sa'yo dahil mabait siya. At gusto mo ulit siyang pagtripan? Nina. Si Mina ang nagtanim ng lahat ng liryo na ito ng sariling kamay. Sa normal, hindi niya nga ito hinahawakan. Nagpitas siya ng napakaraming liryo para lang dalawin ka. At ikaw, pinapahirapan mo pa rin siya. Ang laki ng pinagbago mo. Ako ba ang nagbago? Ako ba ang nagbago o kayong dalawa ang nagbago? Allergic ako sa mga liryo. Pwede itong magdulot ng atake sa puso. Hindi mo ba alam yon? Jans, huwag kang magalit. Pasensya na, Nina. Hindi ko alam. Pinadalhan kita ng bulaklak tapos nasaktan ka. Ayos lang ako. Hindi kita sinisisi. Mabuti naman at okay ka. Hindi na kita papayagang. Hawakan ng mga liryo. Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Pumunta siya sa akin na may malaking buketero ng liryo. Paano mo naman mapaniniwalaan na ginawa niya iyon ng buong kabaitan? Hindi alam ni Mina na allergic ka sa mga liryo. Hindi niya alam. Eksakto. Kung paranoid ka, dapat magpatingin ka sa doktor. Tigilan mo na. Nina, iba ka dati. Hindi mo pa ako kinakausap sa tonong yan dati. Nina, pwede ba kitang tawaging Nina? Paglaki ko, gusto kitang pakasalan.
Pero ako lang, ang nakakaalala kung gaano kakabait sa akin. Anong pinagtatalunan ninyo? Naiistorbo ang pahinga ko. Huwag ninyong istorbohin ang pahinga ng pasyente. Umalis na kayo ngayon. Umalis na tayo. Hello, Nina, nakapunta na sa'yo. Ang apo ko. ano? Ano, patanjin nga. Oras na para kumain. Sige. Ano yan? Bakit ka bumalik? Ano ng problema? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala, kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Ang sama ng ugali. Saan ka pupunta? Ang ugali ni Nina. Ay talagang lumalala. Tama na. Ganoon lang talaga si Nina. Kaya dapat tanggapin natin siya ng lubos. Pupuntahan ko siya. Sa wakas, aalis na ako rito. Oh. Nina. Saan ka pupunta? Kung ano ang gusto mo, iyon na ang bahay na ito. Maganda yan. Huwag ka nang bumalik kailanman. Mina, hindi magiging bulag sina Jan at Jonas. Sa'yo magpakailanman, kapag lumabas ang katotohanan. Tapos ka na. Talaga. Hintayin ko na lang yan. Naghihintay ako sa palabas mo. Nina. Bakit mo ako Gina ganito? Mina, Nina. Hindi kita hahayaang umalis ng ganito bago ka umalis. Magpapaputok ako muli. Para sunugin ka. Nina! Mina, Nina! Ilang beses mo pang aapihin si Mina? Ano? Jans. Huwag mong sisihin si Nina. Aksidente lang na nadulas ako. lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mina. Jans. Masakit na masakit ang ulo ko. Gamutin muna natin ang sugat, okay? CJ. Tara na. Nina, sa susunod, dapat umalis ka na sa pamilya Miller. Nina, hindi. Masakit. Malapit na akong mawala. Mula ngayon, hindi na ako muling aapihin. Ako si Simon Lewis. Isama mo ako. Ang proyekto natin. Paumanhin, huli na ako.
Nina, Jans? Anong nangyari? nakita ko lang si Nina na dinadala palayo ng isang lalaki. Nakita mo kung sino yon? Mukhang siya yung binata ng pamilyang Luen. Ang pamilyang Luan? Jans, siguradong hindi siya yon. Ang pamilyang Luan ay nangungunang pamilya sa Jin City, at hindi nila tiningnan si Nina kahit kailan. Sinusubukan mo ba akong takutin? Natakot ako sa'yo. Eksakto, baka nagkamali ako ng tao. Ito ba ang magiging asawa ko? Huwag kang kabahan. Hindi ito ang unang pagkikita natin. Pero parang hindi pa tayo nagkikita. Pero yun ay mananatili sa pagitan natin. Pagkatapos ng kasal, marami kang oras para unti-unting tuklasin ang lahat. Binibining Luan, handa ka na bang magpakasal ngayon? Nakita niyo ba, si Nina? Si Nina? Wala akong balita sa kanya nitong mga nakaraang araw. Jans, hindi mo ba siya nakita na sumakay sa kotse ng isang lalaking hindi mo kilala? Maaaring yun ang bagong boyfriend ni Nina. Paano nangyari yun? Imposible. Hahanapin ko siya. Jans, sasama ako sa'yo. Hindi niya dapat ikahiya ang apelyidong Sher. CJ, Breaking news. Ang young master ng pamilyang Luan ay opisyal nang nag-anunsyo ng kanyang biglaang kasal ngayong araw. Ang nobya na si Nina Jonah, isang graduate ng pinakamahusay na mga universidad sa mundo, at silang dalawa ay ikakasal ngayong araw. Nina Jonah. Bakit sinasabi ng balita na si Nina raw ang magiging asawa ng binata ng pamilyang Luan? Ang magiging asawa ng pamilyang Luan? Iyon, paano nangyari yon? Siguro pareho lang ng pangalan. Ang pamilya ni Nina ay hindi karapat-dapat sa pamilyang Luan, di ba? Iyon ang pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Jin. Eksakto. Ganoon nga siguro, pareho lang talaga ng pangalan. Okay lang, nabangkarote na ang pamilyang Jonah, at hindi naman hinamak ng pamilyang Luan. Jans, tama. Baka nga, kasalukuyan lang. sumusobra na talaga si Nina ngayon. Tumakas pa siya sa bahay. Jans, ngayon, hindi na siya makakatakas. Kailangan may maghanap sa kanya. CJ, alamin kung nasaan si Nina. Jans. Ang tagal na, bakit hindi pa nila nahahanap si Nina? Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Maaga o huli, babalik din siya. Kung wala ang pamilyang Scare, wala siya. Eksakto, tama. Paano naging masama? Gusto mong mamatay? Pasensya na po, G. Jonas Sir. Si Ginang Jonah po ang dating nagluluto ng pagkain, hindi kayang gayahin ng chef ang parehong lasa. Sinuswelduhan ka, pero hinayaan mong si Nina ang gumawa ng mahirap na trabaho. G. Jans Sir, sinubukan din po naming pigilan siya. Pero sabi po ni Ginang Jonah, si G. Jonas Sir lang ang gusto ang pagkain na niluluto niya. Ilang taon siyang nag-research ng mga recipe. Napaka-ipokrito. Jans. Ano ngayon? Hahanapin ba natin siya ulit? Sabi ng assistant, hindi niya mahanap. Mukhang talagang nawala na si Nina. Buwisit. Saan ba siya pumunta? Oh, Jans, pumunta tayo sa kanyang kwarto at maghanap ng clue. CJ, Linisin ninyo yan. Nina, nasan ka na ba? Ang dami talagang kinuha niya. Gusto niya bang pangalagaan ang kanyang dignidad? Nakakaintriga. Napaka-ipokrito naman yan. Jans. Nandito.
Ang 10 milyon dyan ay ang pera na ginastos ng pamilya Scare sa akin sa nakalipas na 20 taon. Kasama ang 30 milyon mula kay Emirates Scare. Nasa account na lahat yan. Mula ngayon, quits na tayo. Bakit ang yaman-yaman ni Nina? Sobrang mahal ni Nina ang pera. Na nagnanakaw pa siya mula sa mga safe. Ano ang ginagawa mo? Nina, kahit gusto mo ng pera, hindi ka pwedeng magnakaw sa safe. Nina, Hindi ako marunong lumangoy. Lumangoy ka ng mag-isa. Nina, paano mo napatay para manahimik siya? Jans, ano ang pinagsasabi mo? nagsisinungaling ka pa rin, Nina. Dahil ninakaw mo sa safe at nalaman ni Mina, sinubukan mong patayin siya. Hindi naman marunong lumangoy si Mina. At itinulak mo siya sa tubig. Nina, ang sama mo. Wala akong ninakaw. Si Mina ang gumawa. Mina, ninakaw mo ang mga gintong bar mula sa safe at sinubukan mong isisi sa akin. Wala kang hiya. Nina, hindi ko akalain na ganito kang klaseng tao. Umalis na tayo. Saan niya nakuha ang lahat ng perang iyon? Tama, Jans. Naalala mo ba ang lalaki na nakilala natin kanina? Nagmamaneho siya ng napakamahal na kotse. Iyon ay parang barya lang, para sa kanya. Nina, Elrea Lins, paano naman ang... Young Master, uuwi na ako sa aking bayan. Noong una, dapat ay, aalagaan ko si Mrs. Jonah. Nang kunin ako ni Mrs. Sure, ngayon na umalis na si Mrs. Jonah, aalis na rin ako. sino ang nagsabing aalis si Nina? Hindi mo ba alam, ikakasal na si Mrs. Jonah. Ikakasal? Magpapakasal? Sino ang magpapakasal? Si Nina? Eksakto, sabi ni Ginang Jonah. Halos kumpleto na ang mga preparasyon para sa kasal. Inimbita rin niya ako. Ginang Lins, alam kong malapit ka kay Nina. Pero hindi mo siya dapat tulungang magsinungaling. Sa loob ng maraming taon, nanlilimos lang siya sa pamilya natin para sa pera. Sino ang pakakasalan niya? Matanda na ako. Pero hindi ako nalilito. Si Ginang Jonah ang pinakamabait na babae na nakilala ko. Marami talagang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanya. Noong bata pa kami yon. Ngayon, nagnanakaw na siya at nanloloko ng mga tao at nang-akit ng mga lalaki. Kaya niya ang kahit anong kasamaan. Magkakabigan kayong tatlo, noong mga bata pa kayo. Pero simula nang dumating si Mina, nagbago na kayo. Marami nang pinagdaanan si Ginang Jonah. Sa paglipas ng mga taon, naaawa ako sa kanya. Ginang Lins, may kinikilingan kayo. Inaapi ni Nina si Mina. Hindi ba ninyo alam yon? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala akong magagawa. Mahigit 20 taon na akong kasama ng pamilyang Sure. At pinanood kong lumaki kayo, bago ako umalis. Gusto kong sabihin sa inyo, na si Mina, ay hindi mabuti. Jans, huwag kang magalit. Hindi gusto ni Ginang Lins si Mina. Dahil kay Nina. Walang maniniwala sa kanya. Hindi magpapakasal si Nina. Hindi kami tanga. Paano siya gugustuhing umalis? Sa pamilya natin, tayo lang ang tumatanggap sa kanya. Jans, Ginang Lins, Ginoong Jans Sure. Ginang Lins, dumaan ako para magtanong tungkol kay Nina. Jans Sure. Hindi ko alam kung naaalala mo, noong unang pagdating ni Nina, sa pamilya Sure. Nina, anak, heto. Magandang araw po, Ginang. Sure, magandang araw po, mga kuya. Ako si Nina. Bata pa po ako, kakaunti lang ang kinain ko. Pero matutulong po ako sa gawaing bahay. Magiging kapaki-pakinabang ako sa hinaharap, kaya huwag ninyo akong palayasin, tulad ng ginawa ng aking tiyahin at tiyuhin.
Anak, hindi kita itatapon. Aalagaan kita. Ginang, sure, mga kuya, handa na ang almusal. Nina, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito, nang mag-isa? Opo, Ginang, sure, Ginang, sure, mula ngayon ako na ang magluluto ng almusal, tanghalian, at hapunan, at ako na rin ang maglalaba at magwawalis ng sahig. Gusto ko dito, pwede ba akong manatili? Siyempre. Mananatili ka sa akin, ha? Nina. Ang init, bakit hindi ka nagsabi? Hindi ako takot magkasakit, aalagaan ko ang sarili ko. Hindi ko gagambalain si Ginang. Sure, aalagaan ko ang sarili ko. Napakabata pa niya, pero alam na niya kung paano magpakitang gilas sa mga matatanda. Lagi mong sinasabing sikim si Nina, pero wala siyang kinuha kay Ginang. Sure. Lagi mong sinasabing kawawa si Mina. Pero si Ginang, Jonah, ay kawawa rin. Lumaki siyang walang magulang. At pinagbayaran ng pamilya Sher sa pag-ampon sa kanya, sa pamamagitan ng pagtulong sa gawaing bahay. Wala siyang utang na loob sa pamilya Sher. Pero nang lumitaw si Mina, hindi mo na muling tinrato ng mabuti si Ginang. Jonah, muli. Jans Sher, kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, tingnan mo ang kwarto ni Ginang. Jonah. Laptop yan ni Nina. Bakit may mga surveillance video? Yan ay. Mina! Mina, wag mong kunin ang mga gold bar ng pamilya. Pasok. Shin. Bakit nasa folder ni Mina ang gold bar? Nagkamali talaga tayo sa kanya. Wala akong ninakaw. Hinabol ko si Mina nang nakawin niya ang mga gold bar mula sa safe. Magtiwala ka sa akin. Jans, Jonas, 20 taon na tayong magkakilala. Magtiwala ka sa akin. Hindi ba? Tara na. Ano ba ang ginagawa ko? Nina, paano mo napatay para mapatahimik siya? Nina, mahilig sa rosa si Mina. Pinapayagan ko yan. Nagsasawa na kami sa mga bulaklak mo. Nina, nagalit ka sa akin. Pwede mo akong saktan. Hindi kita sinisisi. Mina, ilang beses mo pang babastusin si Mina? Jans. Karapat-dapat kang mamatay. Nina. 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 Jans. Jans. Jans, saan ka nagmamadali? Mali ang lahat ng ito. Ano? Halika, sumama ka sa akin sa lumang bahay. CJ. Jans. Ma? Saan pumunta si Nina? Narinig ko kay Imralins na ikakasal na siya. Kung magpapakasal man siya o hindi, wala kang pakialam. Ikaw, si Mina lang, ang iniisip mo. Nanay, gusto ko si Nina. Ikaw ang pinakakilala sa nararamdaman ko. Kung gusto mo si Nina, bakit mo siya pinapahirapan? Gusto mo si Nina, tapos naniniwala ka lang sa lahat ng sinasabi ni Mina. Mas mabuti pang, hindi mo na lang siya gusto, hindi siya naging masaya nang kasama ka niya. Hindi, nanay, hayaan mong magpaliwanag ako. Noong una, akala ko, si Nina ay para lang sa pera, kaya Eksakto. Nanay, huwag kang laging kakampi kay Nina. Si Nina, pumunta lang para sa pera, sa pamilya natin. Noong una at palagi, niyang inaapi si Mina. Mabait na mabait si Mina. tama na. Tumahimik ka. Hindi ko na ito matitiis.
Napakakawawa para sa'yo si Mina, di ba? Ang nina ko, nangako ako sa nanay niya, naaalagaan ko siya. Lagi ko siyang inaalagaan ng maayos, pero kayong dalawang walang hiya. At itong si Mina, ang laging umaapi sa kanya. Mas malungkot pa ang buhay niya, kaysa sa bida sa teleserye. Paano ako nagkaroon ng mga anak, na tulad ninyong mga walang hiya? Nanay, huwag mong siran ng mabuting tao. Napaka-unfair mo. Kay Mina, kung ako ang tatanungin, ang pagiging mayabang ni Nina ay resulta ng pagpapalaki mo sa kanya. Ikaw ang laging nagpapalaki sa kanya. Jonas, Nanay, anong ginagawa mo? ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang utang na loob. Noong ikaw ay isang pasaway na bata, si Nina ang laging sumasalo ng sisi para sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam yun? Nasaktan ka ba? Nabasag ko yung larawan ng tatay ko. Papatayin ako ni nanay. Okay lang, sasabihin ko kay Mrs. Sure, na ako ang nakabasag. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nina, tumayo ka, hindi ka magagalit sa'yo ng tiyuhin mo. Mrs. Sure, yan ang patakaran, dapat akong parusahan. Ayos lang, hindi mo kailangang maging mabait. At ikaw, Jans, ang sampal na ito ay para sa iyong pagkabulag at katangahan. Ikaw ang panganay na anak na lalaki ng pamilyang Miller. Gusto kitang palakihin upang maging isang matatag at natatanging tagapagmana upang maalagan mo si Nina. Pero ano ang ginagawa mo? Nangako ka sa akin na palagi kang magiging mabuti sa kanya. Nagtagumpay ka ba? Nanay, pakakasalan ko si Nina balang araw. At gagawin siyang pinakamasayang babae sa buong mundo. Depende iyon sa kung gusto ni Nina na pakasalan ka. Nina, aalagaan kita ng mabuti. Sa buong buhay ko. Kung sasirain ko ang aking pangako, ako ay... Naniniwala ako sa iyo. Isang puta na may masamang ugali. Nagudyok ng ilang salita. At nakalimutan mo na ang lahat ng kanyang kabutihan. Matalino siya na magpakasal sa iba. Nanay, sabihin mo sa akin kung nasaan si Nina. Wala kang kinalaman dyan. Nanay, nagmamakaawa ako. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Nina. Nanay, pakiusap. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Nina. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Nina, inaantay na kita. Ginang Luen, masama ang pakiramdam ko noon, at gumaling ako sa Lake City. Ayos lang iyon, pabayaan mong alagaan ka ni Simon. Nasaan ang marriage certificate? Patanjin nga. Mabuti, maupo ka, maupo ka. Mabuti, napakaganda. Magaling ang apo ko, nakahanap ng napakagandang asawa. Sobrang saya ko. Lola, mula ngayon pamilya na tayo. Pagbubutihan ko ang pakikitungo sa iyo at tiyak na magkakaroon ka ng mahabang buhay. Mabuti, napakabuti, mahal. Gusto kita, ayaw ko ng iba bilang manugang ko kundi ikaw. Dalhin ang mga bagay dito. Ang mga red along ito ay galing sa mga magulang ni Simon. Abala sila sa mga bagay-bagay sa kumpanya sa ibang bansa at hindi makauwi sa ngayon. Kaya hiniling nila sa akin na ibigay sa iyo ang mga red along ito. Bilisin mo, dalhin ang mga bagay dito. Ito ang minanang jade bracelet ng pamilya Luan para sa iyo. Napakamahal ng lahat ng ito. Hindi ko matatanggap ang mga regalong ito. Sa hinaharap, ang buong pamilya Luan ay magiging sa iyo. Walang anuman iyon. Mahal, huwag kang umiyak. Ipinapangako ko sa iyo na sa pamilya Luan, walang sino man ang kailanman mambubuli sa iyo muli. Kung maglakas loob si Simon na mambuli sa iyo, ako ang bahala sa kanya.
Ginang Jonah, ang wedding dress na ito ay kakadating lang kahapon. Ang disenyo ni Ginoong Luan ay talagang bagay sa iyong ugali. Si Simon mismo ang nagdisenyo nito, na wedding dress. Nina, narinig ng dalawang bastos na ito na ikakasal ka na at ipinilit nilang makita ka, hindi ko sila mapigilan. Nina. Ikakasal ka na ba talaga? Magpapakasal ka na talaga? Kasal na ako. Tigilan mo yan. Hindi ako maniniwala na ikinasal ka sa iba. Jonas, huwag kang ganyan. Kumilos kang maayos. Paano pumayag ang pamilya, Luan? Napapasukin ka sa kanila? Gusto mo lang ng atensyon namin. Hindi ako magpapaloko dyan. Jonas. Tumahimik ka. Jans, ano bang problema mo? Wala sa atin ang may karapatan. Nasisihin si Nina. Nababaliw ka na ba? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Para kay Jen Scare, hindi ko hahayaang ang mga gwardiya na paalisin kayo. Nina. Lahat ng nangyari noon ay kasalanan ko. Maaari mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? 20 taon tayong magkasama. Bakit mo gugustuhin pakasalan ng isang estranghero? Bawat desisyon na ginagawa ko ay pinag-isipang mabuti. Hindi na ako bumabata. Kung hindi ako magpapakasal agad, hindi na ako magkakaroon ng anak. Pero bakit si Simon? Pwede mo akong pakasalan. Dahil siya lang ang matatag na pumili sa akin. Dahil siya lang ang pumili sa akin ng buong puso. Nina, inggit ka pa rin. Kay Mina. Nina, huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa mga pagkakamali namin. Hindi ka magiging masaya kung magpapakasal ka sa isang estranghero. Ang sinasabi mo, estranghero, ang asawa ko sa akin. Mali ka, para sa akin, mga estranghero kayo. Nina, huwag kang sumobra. Ayokong magalit ka. Pagdating ng panahon, huli na ang lahat para pagsisihan. Tama ka. Salamat sa paalala. Ako at ang asawa ko. Tatandaan namin ang payo mo. Ikaw, Jonas. Tumahimik ka. Nina, napaka-impluensya ng pamilyang Lewis. Paano makakapasok ang isang tulad mo sa pamilyang iyon? Sa Jinx City, maraming mayayamang babae na mas maganda sa'yo. Bakit ikaw ang pinili ng pamilyang Lewis? Sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat para sa kanila? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, napakapangyarihan ng pamilyang Lewis, napakapangyarihan na kahit ang pamilya naming Miller ay hindi makakapantay sa kanila. Natatakot ako na may masamang balak, at sa huli, ikaw ang masasaktan. Ganito na ako ngayon. Ano pa ang gusto ng pamilyang Lewis sa akin? Kahit gaano ako kahabag-habag dito. Hindi na ito mas masahol pa, kaysa noong kasama kita. Jans, bakit ka nakikipag-usap pa sa kanya? Iuwi mo na lang siya. Jans, sinuntok mo ako? Sinuntok mo ako? Para sa kanya mo ako sinuntok? Kung makangahas ka pang hawakan si Nina, kahit kapatid kita, hindi kita palalampasin. Mapanin lang si Nina. Isinuko niya ang relasyon namin para lang makapag-asawa sa pamilyang Luan. At ikaw, ipinagtatanggol mo pa siya? Huwag mong insultuhin si Nina ng ganyan. Alam mo ba yan? Pareho tayong mga tanga na nilinlang ni Mina. Ikaw ang tinalikuran ni Nina. Ang dami ng hirap na dinanas ni Mina para sa kanya nitong mga nakaraang taon at nalagay pa sa panganib ang buhay niya. Peke ba ang mga yon? Hindi mo ba nakita mismo, Jonas? Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. Pero kung hindi mo ako pakikinggan ngayon, pagsisisihan mo ito habang buhay. Tama na. Kung gusto ninyong mag-away, umuwi na kayo. Huwag niyo akong istorbohin. Nina, nagkamali talaga ako. Hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay na napakatanga, nang basta-basta lang. Sumama ka na sa akin ngayon. Ipapaliwanag ko ito sa pamilyang Luen. Basta't nandito ako. Laging welcome ka sa pamilyang Scare. Jans, hayaan mo na ako. Jans, ang kapal ng mukha mo. P***************. Pasensya na, nahuli ako. Sakto lang. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang asawa ko. Si Simon Luen. Saan mo nakita ang aktor na ito, Nina?
Ang pangit ng pagkakaganap niya, hindi mo kami maluloko. Aktor talaga siya. Nina, mga batang-batang panloloko. Hindi siya aktor. Tulad na nakikita ninyo. May asawa na ako. Gusto ko sanang magpakilala. Ako si Simon Luan. At ako ang asawa ni Nina. Legit na mag-asawa kami, at protektado kami ng batas. Kaya maaari na kayong umalis ng mapayapa. Nina, mabait ka ha? Naiinggit ka, di ba? Ginawa mo lang yon ng biglaan. Kung maghihiwalay kayo ngayon, maaari kong magkunwari na hindi ito nangyari. Sama ka sa akin. Nina, naghanap ka agad ng bagong sugar daddy? Ang landi mo. Pwede kaming magpakasal ni Nina at magkakilala ng husto sa paglipas ng panahon. Sa pagkakaalam ko, yung mga gulo mo, hindi pa naayos, di ba? May karelasyon ka kay Mina. Hindi kayo karapat-dapat na kalaban. Ang lalaking nagmamahal sa asawa niya ang pinakamabuting lalaki. Mahal, tama ako, di ba? Tama ka. Naaawa lang kami kay Mina. Pero hindi namin siya mahal. Kung hindi sana siya lumapit sa amin para humingi ng pera mula pa lang, sana kami ay... Jonas! Tumahimik ka. Kung hindi kami ginulo ni Mina, hindi sana nangyari ang away na ito. Jans, kahit gusto mong bawiin si Nina, hindi mo dapat sir-on si Mina. Tama na. Mula nang umalis ako sa lungsod ng Sin, wala na akong kinalaman sa inyo. Gustuhin man ninyo si Mina, o kung sino pa man, wala na akong pakialam. Umalis kayo. Nina, hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa lungsod ng Sin. Maaari tayong magsimula ulit. Ako ang kanyang tunay na asawa. Bitawan mo ako. Simon, huwag kang magalit. Ako na ang bahala. Lagi akong may tanong. Sa paningin nila, ako'y maarte. Nagnanakaw ako ng pera sa pamilya Scare. Mahilig ako sa mga nightclub. Hindi ako edukado. At ang haba ng listahan ng mga kasalanan ko. Sino ba ang nagsabi sa iyo? Tungkol dyan, Uminom ka ng tubig. Salamat, Jans. Bakit hindi kasama? Kumain si Nina. Nakita ko siyang pumunta sa bar, kasama ng ilang lalaki kahapon. Bumalik ba siya? Ang ganda-ganda. Sobra talagang pinagbibigyan ni Mrs. Sure si Nina. Binilhan pa siya ng napakamahal na alahas, dahil lang sabi niya gusto niya. Kahit noong bata pa ako. Mga damit lang na ayaw na, ng iba ang suot ko. Ano ng problema mo? Bakit ka umiiyak na naman? Anong nangyari? Sinong nambuli sa'yo? Siguro dapat doon na lang ako sa kwarto ng yaya. Tama si Nina. Isang daga sa dilim na tulad ko. Ay hindi karapat-dapat na tumira sa isang marangyang bilya. ang daming sinabi ni Mina. At hindi mo naman pinagdudahan iyon. Palagi mo siyang pinaniniwalaan. Nagduda ka ba sa mga sinabi niya? Nagduda ka ba kailanman? Sa kanyang mga salita? Hindi lang ako, pati si Emilsen. At si Timbras Summit ay tinanggal ni Mina dahil sila ay medyo mabait sa akin. Sila. Tinanggal sila dahil sa pagnanakaw. Walang kinalaman yun kay Mina. Sa anumang kaso, ikaw ay magpapatuloy na maniwala kay Mina nang walang pasubali. Nina, alam kong ayaw mong marinig ang sasabihin ko. Bigyan mo ako ng kaunting oras at ipaglalaban ko ang karapatan mo. Sumama ka na sa akin ngayon, okay? Jans, ayaw ko na ng huli na hustisya. Ibaba mo siya. Nauunawaan, Ginang. Magpapakasal ka nga ba sa iba?
Siyempre. Kung magpapatuloy ka ng ganito, mapupunta si Nina sa iba. Eh di wala akong pakialam. Sa babaeng pera lang ang habol. Hindi naman ako malungkot. Jans. Ayaw na niya sa atin. Sinira niya ang pangako niya. Napagkasundoan na natin, na isa sa atin ang pakakasalan niya, na pangasawa niya ang isang luwan. Hindi niya sinira ang pangako niya. Tayo ang sumira. Tingnan mo. 3 taon na ang nakalipas, hindi si Nina ang nagnakaw ng safe, kundi si Mina. Hindi lang niya ninakaw ang mga gamit. Pinagbintangan pa niya si Nina. Imposible. Bakit hindi niya ipinaliwanag sa atin? Ipinagpaliwanag niya. Pero wala sa atin ang naniwala sa kanya. At hindi lang yon. Sa nakaraang 3 taon, napakarami ng ganyang pangyayari. Anong karapatan mo na pangbubuli kay Mina? Lumabas ka. Hindi. Kung totoo ang lahat ng ito, talagang napakagago ko, Jans. Matapos ang lahat ng masasakit na bagay, ang aking nasabi at nagawa. Hindi na ako mapapatawad ni Nina. Buisit. Tama na. Tama si Mama. Bulag na talaga tayo. Kaya pala parang estranghero ang turing ni Nina sa atin. Ngayon, ang magagawa na lang natin ay patunayan ang kanyang inosensya. At panagutin si Mina. Mina. Hindi kita palalampasin. Kailangan kong maghiganti para kay Nina. Jans, Jonas. Bakit tayo nandito? Nina, sabi mo hindi ka marunong lumangoy, di ba? Oo. Matagal na akong takot sa tubig mula pa noong bata ako. At hindi marunong lumangoy. Mabuti. Napakabuti. Ano? Tara na. Jans, Jonas. Anong ginagawa mo? Nina, akala ko hindi ka marunong lumangoy. Ako. Jans. Jans, ako. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa akin. Hindi. Tinuruan ako ni Nina kung paano lumangoy. At sinabihan niya akong huwag sabihin sa iyo. Sabi niya, ayaw niyang malaman mo na marunong siyang lumangoy. Totoo. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hindi, Jans. Totoo yan. Sabi ni Nina, basta't hindi siya marunong lumangoy. Magiging mabait ka sa kanya at patatawarin mo siya sa lahat. Nina, talagang hindi ka nagbabago. Pamilyar ba sa iyo ang tunog na ito? Ano? Bakit may surveillance camera? Noong bata pa si Nina, ikinabit yon. Sakaling malunod siya. Huling-huli ka na kasi. Kaya hindi mo alam na mayroon yan. Jans, iyon. Alam mo rin, na mahirap ang pamilya ko. Gusto ko lang mabuhay ng mas maayos. Ano ba ang kasalanan ko? Ninakaw mo ang kahadeyero. At ipinagbintang kay Nina. Kaya nahulog siya sa tubig. Buisit. P. Kasalanan ko ang lahat, Jans.
Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako, pwede ba? Gusto mong patawarin kita? Sa natitira mong buhay, pahirapan ang abutin mo. Halika rito. Bantayan mo siya. Hanggang magdilim ngayon, hindi siya pwedeng tumayo. Gusto kong maramdaman mo ang lamig. Wala itong sakit kumpara sa hirap na dinanas ni Nina. Ang pagdurusa mo, simula pa lang. Hindi. Hindi. Simon, baka hindi na lang tayo mag-imbita sa kanila, sa kasal. Nina, kailangan mong maniwala sa lakas ng asawa mo. Kahit pa pumunta sila, wala silang magagawa. Inimbita ko sila sa kasal. Para makita nila ang nawawala sa kanila at para maintindihan nila na tayo ay perpektong magkatugma. Hindi sila magiging asawa mo. Hindi sa buhay na ito. O sa susunod. Naku, Nina, pwede ba akong dumalo sa kasal mo? Napakadaming hirap na dinanas ng asawa ko dahil sa kanila. Hinding-hindi ko sila patatawarin. Ang batas ng pamilyang Luan ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. posible bang may gusto sa akin si Simon? Pero paano nangyari yon? Sa loob lang ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkikita natin. Simon, kanina mo sinabi na hindi ito ang unang pagkikita natin. Kailan tayo unang nagkita? Kilala na kita. Bago pa man ang dalawang gago na yon. Nagtiwala ka ba sa akin? Paano nangyari yon? Ang ganda-ganda mo. Kung nakilala kita noon, maaalaala kita. Hindi ako ganito itsura noong bata ako. Noon, malaki ang mukha ko. At ako'y mataba. Nailigtas mo rin ako noon. Naalala mo ba yon? Taba, tanga, madulos. Wala sa mga magulang ninyo ang dumedalo sa parent-teacher conference. Wala ba kayong mga magulang? Buisit, tingnan natin kung matapang ka pa na magsumbong sa teacher. Pangit. Papunta na ang teacher. Okay ka lang ba? Wow, mga diwata. Ikaw. Ikaw yung batang lalaki. Noon. Ikaw pala yung batang lalaki noon. Eksakto. Magkakilala na pala tayo. Pero pagkatapos, nag-abroad ako. Para magpagamot. Nang bumalik ako, nabaon na sa utang ang pamilya mo. Isinama ka na rin ng pamilyang Sher. Pagkaraan, kayong tatlo ay naging magkakaibigang magkakasama, kaya ayokong manggulo sa inyo. Pinigilan ko ang sarili ko, na lumapit pa sa'yo. Buti na lang, kasama na kita. Sa wakas. Pero lagi akong nagsisisi, kung mas maaga sana akong nagpakita. Baka buhay pa rin, ang mga magulang mo. At ikaw pa rin ang prinsesa. Tapos, walang hiya akong susuyuin ka. Magkakagustuhan tayo. Magpapakasal at mamumuhay ng masaya. Hanggang sa pagtanda natin. Tapos, magiging perpekto ang buhay mo. At hindi ka magdaranas ng hirap. Pasensya na.
Gago. Anong kinalaman mo doon? Dahil gusto kong maging masaya ka sa bawat minuto ng buhay mo. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Pinakamagandang babae sa buong mundo. Nag-i-exaggerate ka. Hindi naman ganoon kaganda itsura ko. Ganoon ka nga. Nina, ako. Hindi pa ba nasasabi sa'yo na mahal kita? Nina. Mahal kita. Maghanda ka. Titingin-tingin muna ako sa lobby. Ngayon, magsisimula muli ang buhay ko. Sino? Nina, nakikiusap ako sa'yo. Pakiawa naman. Huwag mo sanang. Hayaan sina Jans at Jonas. Napahirapan pa ako. Nakikiusap ako. Ikaw ba ay? Ikaw si Mina. Palagi na lang akong may kasalanan noon. Hindi ko dapat nilinlang ka. Hindi ko dapat sinubukang kunin ang lahat sa'yo. Kasalanan ko ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong hayaan silang. Ipadala ako sa Timog Silangang Asya. Hindi. Hindi. Mula pagkabata, gusto mo na. Ang lahat ng meron ako. Sinusubukan mong ipahamak ako. Inisip mo ba ang araw na ito noon? Alam ko ngayon na nagkamali ako. Talagang totoo iyon. Sinabi ko na sa'yo dati kung malalaman ni na Jans at Jonas ang katotohanan. Magkakaproblema ka ng malaki. Ngayon, hindi na kita matutulungan pa. Hindi. Nakikiusap ako. Nina, tulong. Huwag. Nina, huwag kang umalis. Nina. Dahil hindi mo ako hahayaang makatakas. Magkakasama tayong pupunta sa impyerno. Malugod po nating tanggapin ang bagong kasal. Nina, huwag kang magpakasal sa kanya. Nina, huwag kang magpakasal sa kanya. Nina, kasalanan namin ang lahat. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Si Mina ang may gawa ng lahat ng ito. Sige na, please. Nina, hindi naman talaga namin siya gusto. Akala lang namin, napupunta ka lang sa amin, para sa pera, kaya namin ginamit si Mina. Kaya nga namin, ginamit si Mina, para mainis ka, para magalit ka at matiyak. Na mas mahalaga kami sa'yo. Hindi ko inakala, na magdudusa ka ng ganito dahil doon. Maraming paraan para gawin yon. Pinili niyo yung pinakamasakit sa akin. Hindi totoo yan. Masyado kaming nagmamahal sa'yo, bawat kilos mo ay mahalaga sa amin. Kaya nga si Mina ay nagkaroon ng pagkakataon. Nina, Tigilan niyo ang pagloloko sa sarili niyo. Paulit-ulit niyo siyang pinabayaan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Mina. Nasaktan siya. Malamang hindi niyo nga alam kung minahal niyo ba si Mina o hindi. Ano ba ang alam mo? Mahal na mahal talaga namin si Nina. Ang lalaking tunay na nagmamahal sa isang babae ay hindi gagamit ng ibang babae para mainis ito. hindi. Hindi yan totoo. Kami
Wala akong pakialam. Hindi ko na kailangan ang pagpayag nila. Jans. Jonas. Ngayon, malinaw na sa akin. Baka hindi kita minahal kailanman. Maaaring may nararamdaman ako para sa'yo noon. Pero hindi yun pag-ibig. Pinatay mo ito. Bago pa man maging pag-ibig. Itinuring mo ang nararamdaman ko. Na parang walang halaga. Dahil sa iyong pagkabulag. Natagpuan ko ang tunay kong pag-ibig. Sa huli, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Dalawampung taon na tayong magkakilala. Hindi ka pwedeng umalis sa amin, magkasintahan na tayo mula pagkabata. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Hindi ka dapat umalis sa amin. Jans. Hindi isang patak ang nagpapalobo sa bariles. Matagal ng puno ng problema ang ating relasyon. Ang mga bagay na hindi naabot ay hindi na babalik. Ang mga nawalang damdamin ay hindi na maibabalik. Bakit? Nina, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Maniniwala na ako sa'yo mula ngayon. Pangako, ilalayo ka namin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Jonas, matanda ka na. Hindi ka na bata. Huwag kang magpakalabis. Ayokong mapahiya ka. Kahit hindi na tayo maging pamilya, maaari pa rin tayong magpaalam ng maayos. Kung narito ka para sa aking kasal, maupo ka na ngayon. Kung dumating ka para sirain ang aking kasal, umalis ka na. Masaya na ako ngayon. May mga taong nagmamahal sa akin ng buong puso. At mga kapamilya na tunay na nagmamalasakit sa akin. Kaya ayokong sinuman ang gumambala sa aking kaligayahan. Nina. Punyeta. Nina, impyerno. Nina. Jans. Mamatay kayong lahat. Jans. Okay ka lang? Okay ka lang. Okay lang ako. Bakit ang tanga-tanga mo? Jans, Tulong. Doktor, kumusta na siya? Malalim pa rin ang sugat pero hindi naman masama ang kalagayan niya. At naaga pa naman ang paggamot kaya nga Nanginginig ang ang buhay niya. Salamat. Nina. Jonas, alagaan mo siyang mabuti. Maging mas mature ka na. At huwag nang padalos-dalos. Nina. Tulad ng nakikita mo, handang mamatay ako para sa'yo. Maaari mo ba akong patawarin muli? Jans, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero wala nang pagbabalik para sa atin.
wala na akong galit sa'yo. Ngayon. Pero mula ngayon, maging estranghero na lang tayo. Magpahinga ka na. Lola, Nina, ikaw, buntis ka. magiging magulang na tayo. Hindi talaga ako malakas ang pangangatawan, at binabalaan din ako ng doktor tungkol dito. Pero hindi ko inakala. Ang galing. Palagi kong iniisip na wala akong kahit sino sa mundo. Ngayon, may lola na rin ako. At si Simon, inaalagaan din niya ako. Buntis din ako. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Mahal, Hindi talaga madali para sa iyo. Sa wakas, masaya ka na ngayon. Ang pagbubuntis mo ay nagdadala ng bagong miyembro, hindi lang sa pamilya nating Luan, kundi pati na rin sa pamilya mong Jonah. Ang mga magulang mo sa langit ay magiging masaya tungkol sa pagbubuntis mo. tatay, nanay, maayos na ang buhay ko ngayon. Magiging ina na rin ako sa madaling panahon. Mahal, matulog ka na. Hindi naman ako ganoon kadelikado. Hindi Masyadong mo kailangang maingat maging kapag pinatutulog mo ako. Iyan ang trabaho ko. Ikaw na ngayon ang protektado sa pamilya natin. Kung hindi ako mag-ingat sa'yo, siguradong parurusahan ako ni Lola. May ginawa akong sabaw sa kusina. Titingnan ko kung handa na, at ibibigay ko sa'yo. Mahal, salamat sa pagiging nandito para sa akin. Mahal, salamat sa pagiging nariyan para sa akin. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Gusto kitang pasalamatan. Isang panghabang buhay na karangalan. Na maging asawa mo. Huwag mong isipin na dahil lang buntis ka, ay hindi ako maglalakas loob. Ano naman ang magagawa mo? Nina, mahal kita. Ngayon at magpakailanman.